ready siyang sumagot ng tama. Amen. Hindi ang sagot niya pasaway. Sino dito ang naging ready nung nakareceive ng message na hindi maganda, ay naging ready siya na anytime merong mga nangyayari talaga. Amen. Palakpakan natin siya. Pag naging ready siya, kahit na anong negative situation, kaya niyang harapin ang lahat. Amen. Amen? Amen. Kasi kung hindi ka ready, puro ka na lang galit. Yeah. Pag hindi ka ready, puro ka na lang asar. Amen. Parang lang ko. Amen. Kaya para maging ready, dapat nagre-ready ka na si Lord darating anytime. Yes. Kasi pag alam mong darating si Lord, magpapakapait ka talaga. Amen. Hindi ka magsasagot ng mga rude na sagot. Amen. Kasi sa mundo ngayon, puso ang rude eh. Amen. Naligo ka ba? Ano sa tingin mo? Ang rude ng mundo ngayon. Pag sumagot, pwede namang sumagot ng gentle. Talagang matataray. Pero ang anak ni Lord dapat ready sumagot. Amen. Na sumagot na mabait. Amen. At pag sabi ko mabait na wala ng boses. Pinagbintangan ka, be ready again. Na wag kang sarcastic, hindi mo naman inako. Pinagbintangan ka, hindi ka nagtrabaho, ready ka na naman. Natanggapin na minsan ang tao na mimisinterpret ka. Hindi yung parati kang matapang. Amen. Gusto niyo pa ba tayong mag-usap? Pag di mo ako sinasagot eh. At parati kang ready maayos kung ikaw ay nagre-ready mag-serve ka. Kasi pag nagsaserve ka kay Lord ng todo, palagi ka nakakonect, parati ka nagpapalinis ng puso kayo. Amen. Kaya sirap kasi mag-serve kay Lord na may sin. Amen. Di mabibless yung ginagawa. Amen. Bakit ba naman tingin sa akin? At mahirap ka maging ready kung sa challenges hindi ka sanay na may challenge pala talaga. Anything can happen anytime in any moment. Amen. John 16:33, in this world you will have tribulations. But be of good cheer because I have overcome the world, the Lord said. Amen. So sa akin, ready ko kaya nung Sunday, ay papunta sila ng yung central team. Yung lagayan ng banner na sa taxi, malaki yon. Nakalimutan nilang bitbitin. Ang laki nun, para hindi mo mapansin. So natatakot silang tawagan ako, kasi baka pagalitan ko sila, ba't nyo naiwan sa taxi? Pero pinapractice kong maging ready na may time na magkakamali talaga ang kapatid ko. Kasi Amen. ready ako doon. Kasi walang perfect dito. Amen. May time na nakalimot siya. Pati pangalan niya, hindi niya na alam. Ano yan? Niready ko na yung sarili ko na may time, sasablay din. Naka-ready heart ko, pagtawag nila, Nay, yung ating banner na iwan sa taxi, ganun ba? So, ganun, nasagutin niyo, ganun, malaki-laki kaya, So, hindi sila nakakuha ng ganung sagot. Kasi nagre-ready ako na pag may tumawag, pwedeng negative or positive. Kasi nasa earth pa ako, walang perfect dito. Amen. Sa langit lang yung hinahanap mong perfect. Amen. At kanya na naman kayo. So, sabi ko, sige lang na, tuloy nyo na yung service. Sa loob-loob ko naman kasi may banner naman, wala ang service matutuloy. Amen. Minsan nga, LCD na iwanan, computer na iwanan. Nakakalimutan. Kaya talagang minsan, nakakalimutan tayo. Pero nag-ready ako. Eh, sabi ko, ganito lang na, kasi natid naman kayo ng taxi dyan sa City Hall. Alam niya kung saan kayo, at alam din niya kung saan kayo galing. Ano na, ibabalik sa inyo yun. Okay, bye. Bye, tonto siya si nanay, cool na cool lang. Sabi, pinamalita na niya. Hindi daw ako high blood. Amen? Maya-maya, ang driver ng taxi, hinanap sila, dinala yung banner sa ating venue sa City. Kasi lesson tayo ng lesson ng be still. Yes. Kaya nga, sa pag-aaral may board exam. May on the job. Kasi hindi pwedeng memorize mo. Kaya hindi mo naman pala alam yan.
Kapag may trial, ang sabi ng Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, kasi i-apply mo na yung lesson. O high five na naman sa katabi natin. Kasi hindi pwedeng alam lang ng mind mo, pero hindi mo pa na alam i-apply. Sa katabi natin, clear. Kaya mga kapatid, ready ka sa challenge. Na biglang binabawi ko ang holiday mo. Magmumulagatan siya, Mom, you cannot do that, dali, no? Galing mo mulagat ng mata, tumigil ka na, tagal mo na ba naging? Kailan ka ba magbabago na maging cool ka lang? Mag-high five na tayo sa katabi natin. Sabihin mo, okay, it's okay, Ma'am, I know na you really need me because this is very sad and it's okay. You know, may leader in the church. Leader, tas mataray. Klaseng leader ka. Hindi ka marunong umunawa sa kapwa mo. Kaya talagang gusto ni Lord mabago tayo. Amen. High five na naman. High five. Laksa naman ang mental sa Amen. Alam mo si Lord? Tulog na tulog yan. Sa John 6, no? Kasi pagod na pagod yun. Ilang taong pinakain niya. Ilan ang mininisteran niya. Kaya talagang bago niya sinundan ng disciple niya sa Sea of Galilee, nanalangin siya. Alam ko, humingi siya ng strength sa Father. Kaya madaling araw, naglakad siya sa tubig. Sabi naman disciple, multo! Sabi niya, in his eye, sabi ni Jesus. Naglakad siya, wala nang barko doon sa, walang pampo doon sa kabila, walang boat. Kaya naglakad siya sa tubig. Kasi sabi niya, susundan ko kayo. Paano siya susunod? Di sinungaling siya pag di siya sumunod. Walang boat eh. Di naglakad siya. Sabi ng disciple niya, it's a ghost. No, it is I. Do not be afraid. Tapos natulog na siya sa bangka. No? Parang doon na rin siya sa kabila. Sobrang pagod niya. Amen? Tapos may binagyo sila. Lord, Lord, you don't care for us, we are drowning. Puspos na puspos ka ng spirito. Hindi sinabing, bira kayo, tulog, ginising niya ako. Walang ganun. Oh, you of little faith. Sabi lang niya, hangin tumigil ka, ganun lang si Lord. Kaya pwede palang maging still ang mga anak ni Lord. Amen! Sabi natin, still be strong, be transformed, be faithful, be kind, be holy. Ngayon ay ano, be ready, at ang kasunod ay be filled with the Holy Spirit. Amen? Amen. Pag-pray tayo. Panginoon, i-bless niyo po aming pag-aaral. Naniniwala kami na i-bless niyo kami. Gusto mo kami parating puspos na espiritu at all times, in all situation. And Lord, you will guide us how to be filled always with your Spirit. We trust that everything as we go on in this study, God. In Jesus' name we pray. Amen. Let's see the verse. What is here? Ephesians 5:18 all together, please. Be filled with the Spirit. Ano na? Be filled with the Spirit. Mga kapatid, napakaganda pag puspos ka ng Espiritu. Sino dito ang nararanasan niyang puspos siya ng Espiritu ni Lord? Sumabing sa amin. Nagsan namin. Amen. Amen. So being filled with the Holy Spirit is a central theme in the life of a believer. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kaya lang, ito ay central theme. Dapat ang believer ay puspos ng Espiritu ni Lord. Pero ito ang parating may question. Kung paano ba talaga? Ano bang meaning talaga? Paano ba ito maranasan? Paano ito maging filled ako? Paano nga ba? Kaya mga kapatid, pag binasa ko kayo ng Ephesians 5:18, ang command ni Lord, be filled with the Spirit. Ano nakalagay? Be filled with the Spirit. Hindi ito mga kapatid na talagang request, kaya lang ito ay talagang dapat maging puno. Command ito. Sabi natin command. At hindi lang to one-time event, kundi parati. Naglilinis ka ng kubeta, namamalengke ka, puno ka ng Holy Spirit. Amen! At nandun ka sa alaga mo na autistic minsan, are you with me? Yes. Sinusuntok-suntok ka. Amen? Pero dapat filled ka pa rin ng Holy Spirit. Amen. Bibitahan ka ng hindi mo ginawa, kailangan filled ka ng Holy Spirit. Amen. Amen? Ito ay ongoing process. Sabi natin ongoing process. Ongoing process. Ongoing process that transforms our lives, mga kapatid. So, eto, gusto ni Lord na explore natin ito. Sino gustong maranasan niya ito at parating ang maranasan? Amen. Point number 1, ano nakalagay?
Understanding? Understanding The feeling of the Spirit. Unawain natin to. Masarap po ito. Naalala ko lang na nag-recommit ako ng life. Na-born again kasi ako July of 1984. 19 years old. Kaya ngayon, 1984, 2024, 59 na po ngayon. Years old. So, isabihin, dahil estudyante ako noon, medyo mga kapatid, takot pa ako na patigilin ako sa pag-aaral ko kasi bakit ako nag-born again. Kaya kunyari, hindi mo na ako born again. May kasabot pa ako. Amen. Kasi natatakot ka, paistapin ka. Pero nung nag-work na ako, kasi nakakasingit pa rin ako mag-church sa Christian church talaga. At naintindihan ko na, pumupunta ako sa Pampanga, may ate ako doon. Kaya marunong ako magkapampangan. Ate, kapampangan kayo ni? Ate, wala? Wala. Balo may magkapampangan. Kapampangan ka, wari? Wala mo, kapampangan ko na eh. Okay. Kasi nung estudyante ako ng college, dahil nag-migrate kami Mindanao, hindi pwedeng uwi ka ng uwi. Nagpunta kasi kami Mindanao, we are from Nueva Ecija, Talavera. Pero nung 1 year old ako, nagtrabaho ang father ko sa Mindanao, Bislig City, Paper Industries Corporation of the Philippines, owned by the Andres Soriano. So, nagpunta kami sa Bislig, 1 year old ako, lumaki kami sa Mindanao. Ngayon, magka-college ako sa Manila, sa UE, University of the East. Hindi pwedeng uwi ka ng uwi, hindi kami mayaman para sasakay ako palagi ng barko tuwing bakasyon. Amen? Amen. So pag bakasyon, nasa Pampanga ako, nasa ate ko ako. At ang mga tao sa Pampanga, Bacolor, Cabalansian, mga patid, Bacolor, Pampanga, usually mga tao dyan ay religious, may religion. Kaya ako, tuwing simba nila, ganun din ako, para simba din ako. Amen? Amen. Kasi generally ang Pilipino ay Roman Catholic. May kasama ako. Amen. But right now, my Catholicism is not based on Rome. It's a universal Catholicism. Amen. Universal love, not based on Rome. Yes. Kasi pag based on Rome, si Peter hindi nag-asawa. Pero pag bumalik ka sa Bible, si Peter may asawa. Amen. At pinagaling ni Lord yung asawa niya. Rini over ni Lord yung kanyang biyanan. Nasa gospel ito. Yes. May kasama ba? Amen. Kaya balik ka sa Bible para malaman mo. And this is not a religion. This is a relationship. Kasi a true religion is James 1:27 that looks after the orphans and the widows. Okay, high five again sa mga katabi natin. Sige na, high five. So, ang salvation, hindi ba religion? We are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Amen. And this is not from ourselves, it is the gift of God. Amen.